14 days na itlog na maalat, gamit lang ang suka at asin. Ang dami ng procedure sa paggawa ng itlog na maalat. Isa na doon ang traditional way, ang paggamit ng putik at ang paggamit ng asin at tubig o brine solution. Pero ito na siguro. Kaya nga dito guys, naglabas na ako ng itlog, suka, saka yung tupperware na gagamitin ko. Diyan ko ilalagay yung ating itlog na ibababad sa asin. Kaya nga ito guys, naglagay na ako ng suka dito. Yan, maglalagay ako ng suka dyan. Tapos ibababad lang natin siya ng 5 to 10 minutes. Ibabad natin ng suka yung itlog. Bago nga pala nilagay yung itlog dyan, hinugasan ka na muna para siguradong malinis talaga. Ayan. Saka lagyan ko na siyang asin, nalagyan ko ng asin. Ayan, papaikutin mo lang yan sa may iodize. Mas magandang iodize guys kaysa yung malalaking asin para makot mo siya na maayos. Ayan. Tapos ko na siyang ibabad dyan ng 10 minutes sa may suka. Tapos papaikutin ko sa may asin. Ayan. 6 na piraso nga lang pala yung ginawa ko para try lang naman kung ano yung kakalabasan. Kasi hindi ko rin kasigurado kung ano yung magiging resulta niya. Several days later. At dito nga guys, tapos na yung 14 days na hinihintay natin. Yan na po yung kinalabasan. Yung asin po, yan, parang natunaw na siya. Parang naglaho. Yan na po yung after 14 days. Hinihintay po natin na kung ano yung kakalabasan. After nga pala yan guys, papakuluan na natin sa tubig. Yan, pinakuluan ko na yan. Mga 5 to 10 minutes lang rin guys para siguradong lutong-luto yung itlog. Yan, pinakuluan ko na siya dyan. Dapat pala hindi siya tatakpan kasi pwedeng pumutok yung itlog pagka once na tinakpan. Yan, nakapinish na po yan. Nilagyan ko na siya ng malamig na tubig para madali nating mahawakan. At ito na nga guys yung finished product natin. Ayan, para ka na lang kumain ng normal na itlog na maalat sa ginawa po natin na process. Yan na po siya. At dito nga, nilagyan ko na siya ng sibuyas sa kamatis para kompleto na yung ricado. Saka napakasarap po niya guys. Hindi siya masyadong maalat, di tulad ng itlog na maalat talaga.